Hi guys, it's me Olive, your site locator. I'm back. Bali, welcome po ulit sa aming YouTube channel. Welcome po dito sa Greenfield Realty po bali po today's video nandito po kami ulit sa Tagkawayan, Quezon kung saan bibisita po kami ng property na along Barangay Road. So pakita ko muna po sa inyo yung pinaka road niya, ayan. So tayo po ay nasa cemented road na po So pakita ko muna po yung pinakaharap niya kasi ito po ay natuhog po ng kalsada. So left and right meron po tayong property. Ayan po yung pinaka-itsura niya dito sa may pinakadulo ng frontage. So medyo elevated yung ibang part pero hindi naman po lahat. So ayan po yung pinaka-itsura niya. So may line na tayo ng kuryente dito. Ayan, so dito pa lang sa bungad, napakaganda na ng property po. So bago tayo magsimulang mag-vlog, kung sakali po magustuhan niyo itong property na to na may sukat na 4 hectares dito po sa Tagkawayan, Quezon, pwede niyo po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. So tara, magsimula na tayong ikutin itong property na to. So yung bali itong property na to, kagaya ng nasabi ko, ito po ay meron pong frontage po magkabila kasi ito po ay natuhog po ng kalsada. So ito po ay maglalaro sa nasa 100 meters po both side. So may ibang part na medyo elevated po tayo. Ayan hindi siya kapantayan ng kalsada pero I think ito po ay nasa 3 meters lang. Pero yung iba naman po kapantayan na siya ng road. Ayan, gaya nito. Pero itong lahat ng tinatamaan ng camera natin, yan po ay sakop na po ng property po yan So napakaganda nung nasa bungad. Ayan, dito pa lang sa pinaka road, ma-amaze ka na. And then mamaya papakita ko sa inyo or i-reveal ko po sa inyo lahat ng laman nitong property na to. Napakarami po niyang laman as in. So magle-left and right tayo ng pagpasok ng property po para mas makita po natin yung kagandahan po niya. Ganda. Ang daming laman. So tara, papasok muna po tayo dito sa may gawing right side po So mamaya na tayo liliban dito sa may kabila. Ayan. Pakita ko lang po sa inyo. So explain ko lang po, ito pong nasa right side, ito po ay ang sukat po nito ay nasa 3 hectares. So mas maliit po yung cut ng dito sa may left side. So yung left side po natin is maglalaro lang po sa nasa 1 hectare. So ito po kasama pa po yan sa property. Ito pong nasa harapan po na yan So pasok po tayo dito sa may medyo maayos na daan kung saan makakapasok tayo ng maalwan. So dito sa Bugan medyo may pagkasukal. Pero itong property nito maa-amaze kayo, napakarami niyang laman. Ito po ay merong nasa 800 kapuno po ng niyog. So naglulukad po siya ng nasa 5,000 kabuo. So medyo marami po 'yun So dasik sa laman tong property na to. Pagbungad pa lang natin, ang ganda na So medyo pataas po yung property pero ang ganda. So tara, ikot tayo. At ito po ay meron pong nasa 100 kapuno ng saging. So medyo marami. Ang ganda. Medyo madamo lang ng konti pero kitang-kita mo yung laman niya. Kaka-amaze. Yung niyog po natin medyo
bata pa po, and then may mga bagong sibol pa lang po siya, oh. Ayan. So hindi pa yun kasama dun sa 800 na sinasabi ko po sa inyo, no. Hindi kasama yung hindi namumunga. So yan, lakad pa po tayo. Ikutin po natin yung property. Bali ito po ay marami tong fruit bearing tong property po na to, ano. So ito po ay meron mga puno ng mangga, and then lukban, meron din po tayong star apple, and then marami din po tayong mga puno ng langka. Meron din po tayong mga avocado dito. So kabisado ni kuya yung mga laman, kasi po sila po ang nag-aalaga po ng property. So kasama po natin si caretaker po, ayan po siya, oh. Ayan, lakad pa rin po tayo. Tapos kung na-amaze po ako din sa may pinakaharapan niya, dun sa may pinaka-frontage, mas maa-amaze kayo dito sa may pinakaloob, kasi talaga namang mapapaw kayo sa dami po ng laman po, ano. So meron pa rin po rito mga avocado, may sampalok tayo, and then mga guyabano natin, ang dami, nagilehilera dito sa may gawi dito. Tapos meron po tayong puno ng kape dito sa may loob ng property. Ganda. Dasik na dasik po ang property sa laman. Talagang wala kang makikitang part na walang laman. So masasabi ko quality tong property na to. Grabe, ang ganda. Tapos yung pinakatayo po ng lupa niya is hindi po siya totally flat, pero ito po ay slope, gradual. So hindi ka hihingaling ikutin yung property. And then i-plus mo pa, habang binabaybay mo siya, talagang mapapawaw ka dun sa pinaka loob. Even masukal siya, nangingibabaw po yung mga laman ng property. Ang ganda. So kompleto po tong property na to, halos po, ano. So meron po ritong sapa na pinaka boundary to another property. So, bali nag-stop po kami dito sa may gawing dulo, kung saan nakita na po namin yung pinaka-boundary po niya to another property. So mapapansin po natin yung bakod na yan papaganon. So yan na po yung pinaka-end po ng property po natin, ano. And then bigay ko lang din po yung pinaka-reality po ng tayo ng lupa dito sa may bandang likuran. So ito po ay parang pababa na siya, kung saan makikita po natin yung puno ng kawayan. Ayan po. So medyo dadaos-dos na tayong pababa. Unlike po dun sa nakita natin dun sa unang nilakaran natin, dun po sa may frontage, sa may harap ng kalsada, yun po ay kapantayan and then konting nag-slope. So dito sa may likod, may konting part na parang pabangin, pero napaka konting portion lang naman po yun. So doon din po yung pinakasapa po niya, no. So hindi ko na siya lulusungin at medyo malalim. Pero doon po sa gawin na yan, sa may dulo po na yan, makikita po natin yung mga kumpul-kumpul na kawayan, mahogany, and then mga hardwood po, ano, yung mga may nara. May mga gemelina din po dyan sa may part na yan. So ang dami talagang laman. So yan, bali lalabas po ako ng property para bisitahin ko naman po yung pinaka left side ko po, ano. So nakita po natin yung right side na nasa 3 hectares na talaga namang punong-puno po siya ng laman. So wala akong masabi dito sa may right side na part. So thumbs po ako dito. Napakagandang property. Ang daming hilera ng mga ano, mahogany. May mga nara pa po pala nga dito sa
property po na ito, ano. Tapos ang kagandahan, daming kawayan. So tara, liban po tayo dun sa may pinaka right side naman po tayo. So yan, bali doon naman tayo papasok sa pinapasukan ni Kuya para makita naman po natin yung sinasabi niyang 1 hectare na dito sa kabila naman po ng pinaka road. So titingnan natin kung ano yung laman niya. Bali, explain ko lang po muna, ano, ito po ay magtatagusan po ang daan natin sa National Road. So kung dito po tayo lalabas, ito po ay nasa 3 kilometers para po makarating po tayo ng National Road. And then kung dito naman po tayo sa part na to, kung saan po ako pumasok, dyan sa road na yan po ay nasa 5 kilometers po para po makalabas po tayo ng National Road. So yung pinaka road naman po natin, semi-cemented po siya, so may part po na sementado na, may mga part na hindi, pero kagandahan po nung kalsada, ayan po, hindi po siya masyadong matubig, mabuhangin siya, so safe naman po yung ating sasakyan kahit nakamotor tayo. So ito po ay Barangay Road. So liban naman tayo dito sa may pinaka kabilang side po niya. Ito naman yung papasukin natin. Tingnan natin kung maganda rin. So ito po yung mga nilulukad po nila o dyan nila tinatambak. So ito pong property na to, may kasama po tong bahay. Bali dito po nagtira dati si owner nung dito pa po sila nakatira po, ano. So meron na po siyang sariling kuryente. So may mga malalaking puno tayo ng mangga. So tara, let's go, pasok tayo. Tignan natin yung bahay. Bali ito pong property na to ay, ito po ay TCT title. And then patay na po si owner po, ano. So yung 5 magkakapatid na lang po ang nagbebenta. Ang lalaki ng mga mangga dito. Grabe. Tapos may mga puno pa siya ng kaimito. Quality talaga kahit yung kabilang side ay dami. Alin po kuya yung bahay? Ito. So bulok na siya. Pero may kuryente po siya. Okay. So yan po, bali kubo lang po pala siya, pero may line na siya ng kuryente. Yan po. Koprasan. Ang lalaki ng mga langka, oh. Ang dami rin niyog dito. Ang ganda pa po yan. Okay. Ang daming laman, ano. Oo. Sulit. Puro kahoyan po dito. Ang daming laman. Pwede po tayong bumabang konti. So dito po sa may part na to, na pinasok po namin, puro mahogany naman siya. Ang dami. Ang daming laman. Lahat po na mahogany yan, kasakop na po yan, ano. So hindi lang yan, ano, hindi lang 100 to. Ang dami. Hindi natin mabibilang. Puno-puno. Opo. Dito tayo dumaan. Kalsada na tayo. Sa kalsada rin tayo lalabas. Sige po. Ang ganda. Gustong-gusto ko ikutin lahat eh. Kaya lang mainit na. Pero napakaganda po, ano. Oo. Nandun po yung mga nara sa may gawi doon. Okay.
Bali itong property po na to, kung i-describe ko po ano. So, dalawang thumbs po ako dito sa property na to. Bukod po sa kabilaan na po yung property na natuhog nga po siya ng kalsada, plus po yung marami po siyang laman, sobrang puno ng laman, and then napakarami niyang hardwood, napakadami niyang fruit bearing, so wala ka nang mahihiling pa dito sa property na to. And then may sapa rin naman po, and then ayan po yung line ng kuryente natin. So quality itong property na to. Nakakalibang ikutin. Tara po, labas po tayo. So doon po kami lalabas para po makalabas po kami doon sa may pinaka road ulit. So tara po. So, pinaka-boundary po. Okay. Yung sa kabila yung kami ang boundary. Opo. So yan ini-explain sa atin ni palusong pa. Okay. So ini-explain po sa atin ni Kuya po yung pinaka-boundary niya to another property po. So ang pinaka-boundaryhan nitong property na to yung mga tanim din na mahogany. Yung mga niyog po na yan, Kuya, kasama pa yan? Papasok pa po dito? Okay, ang ganda. Wow. Daming laman po ano. Tara po. So yan, ikot-ikot pa kami ni Kuya dito sa may nakakalibang kasing at nakakalibang talaga namang ikutin. Talagang wow na wow. So even pricey po siya compared doon sa mga ibang binablog ko po na property. Ito naman po ay masasabi kong worth it naman po ang pagbili nyo dito sa property na to. Talagang tatabasan nyo na lang po yung property. Wala na kayong idadagdag na tanim kasi napakadami na niyang laman. So sulit na sulit po yung pagbili nyo ng property. Ang ganda. So lalabas tayo ng pinaka road. Yan. Ayun na si Kuya, nasa pinaka barangay road na. So kabilaan, wala akong masabi ha. So kagaya ng nasabi ko, kung sakaling i-avail nitong property na to, sulit, quality po yung property. So even pricey siya, worth it naman po yung binibili yung property dun sa price na aming ibibigay po sa inyo po. Ganda talaga. Yan, sako pa po yan. Yan po yung una kong tinamaan ng video kanina dun sa umpisa po ng aking vlog. Ayan, kasama po yan. So ayan po, nakita naman natin. So cemented po itong tapat, and then doon po hindi na po siya sementado. So yan, papalabas na po ako ulit. Wow, ito na kami. Nara na sinasabi ko po sa inyo, bali 3 nara po siya na nasa harapan ng pinaka barangay road. So ayun po yung mga boundaryhan po, ayun lahat ng mahogany po na yan, boundaryhan po yan to another property. So pasok pa po iyan dito sa may property na binablog natin. So ayan po, isang napakagandang property na naman yung na-visit po natin for today. Kung sakali po magustuhan nyo po ito, pwede nyo na po kami i-message para sa reservation po ninyo. And then about po sa ibang details na hindi ko po nasabi, meron po kaming description po sa baba. So pakiclick na din po iyon
So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty po. So mga ka-farm lot, avail na po kayo. So sa mga buyers ko po na naghahanap po ng quality property na along Barangay Road, ito na po yung marerecommend ko po sa inyo. Masasabi ko po talaga, ulitin ko, 2 thumbs po ako sa property na to. So yan, let's go. Uwi na po tayo. Bye po.